tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake gamit ang mga missile ang inilunsad ng puwersa ng Russia sa kabisera ng Ukraine na Kyiv kaninang madaling araw na nagdulot ng malalaking sunog sa mismong sentro ng lungsod ayon sa mga opisyal. Agad na nabulabog ang mga residente dahil sa lakas ng mga pagsabog na yumanig sa mga gusali. Ito ang pinakahuling serye ng mararahas na pambobomba na naglalayong maghasik ng takot at pinsala sa bansa. Iniulat ng Administrasyong Militar ng lungsod na mabilis na kumalat ang apoy sa mga bodega sa isang sentral na distrito ng Kyiv pagkatapos ng pambobomba. Sa ngayon patuloy ang pakikipaglaban ng mga bumbero upang maapula ang naglalakihang apoy na nagdulot ng makapal na usok sa kalangitan. Ang mga bodega ay naglalaman ng iba't ibang supply na lubhang kailangan ng mga mamamayan kaya malaking dagok ito sa komunidad doon. Sa paunang opisyal na ulat na inilabas ng mga awtoridad, hindi bababa sa isang tao ang kumpirmadong nasugatan sa naganap na pag-atake sa Kyiv. Kasalukuyan ng ginagamot ang biktima habang patuloy na sinusuri ng mga bumbero at mga tagasagip ang buong paligid upang matiyak kung may iba pang mga residenteng naapektuhan o natrap sa loob ng mga nasusunog na istruktura sa gitna ng kaguluhan. Tumagal ng humigit kumulang 40 minuto ang pagpapatunog ng air raid alert sa buong lungsod ng Kyiv bago idineklara ng mga awtoridad ang pagtatapos nito ng maging ligtas na ang kapaligiran. Sa loob ng mga minutong ito, libu-libong residente ang nagmadaling magtungo sa mga bomb shelter at istasyon ng tren sa ilalim ng lupa upang magtago mula sa mga posibleng kasunod na pag-atake ng mga misal ng Russia. Agad namang nagpahayag si Mayor Vitaly Klitschko na mabilis na nagpadala ng mga tauhang medikal at ambulansya. Ayon sa alkalde, nakahanda ang buong puwersa ng pamahalaang lungsod upang magbigay ng agarang tulong medikal at psikolohikal sa mga mamamayang labis na naapektuhan ng marahas na pambobomba na nagdulot ng malaking trauma sa mga sibilyan. Ayon naman sa mga saksi mula sa ahensyang Reuters, narinig ang sunod-sunod at napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong Kyiv sa kalagitnaan ng gabi at nagdulot ng matinding takot. Ang mga tunog na ito ay sinundan ng mga liwanag sa kalangitan na nagmumula sa mga missile at sa pagharang ng Ukrainian Air Defense System. Ang sitwasyon ay nagdulot ng labis na pangamba sa mga mamamayang nagpupuyat para sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang ang Kyiv ang naging target ng marahas na opensibang ito ng Russia. Sa timog silangang bahagi ng Ukraine, partikular sa lungsod ng Zaporizhia, naganap din ang mga katulad ng pag-atake sa parehong gabi. Ginamit ng mga puwersang Ruso ang kanilang mga modernong armas upang magdulot ng pinsala sa mga estratehikong lokasyon at mga tirahan ng mga sibilyan na walang direktang kinalaman sa nagaganap na digmaan. Kinumpirma ni Regional Governor Ivan Fedorov sa pamamagitan ng kanyang Telegram channel na gumamit ang Russia ng mga missile at guided bomb sa kanilang pag-atake sa Zaporizhia. Ang paggamit ng mga ganitong uri ng armas ay nagpapakita ng lumalalang antas ng karahasan na naglalayong sirain ang mga infrastruktura ng Ukraine at pahinain ang moral ng mga lokal na residente sa rehiyon sa pamamagitan ng takot. Sa opisyal na ulat ni Gobernador Fedorov, 2 tao ang naiulat na nasugatan sa Zaporizhia habang maraming gusali at kabahayan ang nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa pagsabog. Ang mga bintana ay nagkadurog-durog at ang ilang bahagi ng mga istruktura ay tuluyang gumuho. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng clearing operations ang mga lokal na awtoridad upang matulungan ang mga pamilyang nawalan ng masisilungan. Ang patuloy na pag-atake sa Kyiv ay nagpapakita na ang kabisera ay nananatiling pangunahing target ng Russia upang maparalisa ang pamahalaan ng Ukraine at ang kanilang depensa. Sa kabila ng pinaigting na depensa, ang mga missile ng Russia ay patuloy na nakahahanap ng butas upang makalusot. Nagdudulot ito ng panibagong hamon sa militar ng bansa na higit pang palakasin ang kanilang air defense sa tulong ng mga kaalyado. Ang mga pag-ataking nagaganap sa madaling araw ay isang kilalang taktika upang sorpresahin ang mga mamamayan at lumikha ng malawakang pagkataranta sa buong bansa. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga sentral na distrito, nais ipakita ng Russia na walang ligtas na lugar sa buong Ukraine. Ang taktikang ito ay patuloy na kinokondena ng iba't ibang bansa dahil sa direktang epekto nito sa kaligtasan at buhay ng mga sibilyan. Ayon sa mga eksperto sa militar, malaki ang naitutulong ng mga air defense system na ibinigay ng mga kanluran ng bansa upang ma-intercept ang karamihan sa mga missile ng Russia sa nakalipas na mga buwan.
Gayunpaman, dahil sa dami at bilis ng mga projectile na ipinapakawala ng kaaway, hindi pa rin maiwasang may ilang makalampas at magdulot ng malaking pinsala sa lupa tulad ng nangyari sa gitnang bahagi ng Kyiv. Ang digmaang ito na nagsimula pa noong taong 2022 ay patuloy na nagpapakita ng kawalan ng senyales ng paghupa sa kabila ng mga diplomatikong panawagan. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapalitan ng mga pag-atake at ang mga sibilyan ang palaging nagbabayad ng pinakamataas na halaga. Ang bawat misal na bumabagsak ay lalo pang nagpapalayo sa posibilidad ng pagkakaroon ng mapayapang resolusyon. Bukod sa pisikal na pinsala sa mga gusali at ari-arian, ang psikolohikal na epekto sa mga mamamayan ng Ukraine ay hindi matatawaran dahil sa walang humpay na digmaan. Ang palaging pamumuhay sa ilalim ng banta ng biglaang pambobomba ay nagdudulot ng matinding stress at trauma lalo na sa mga kabataan. Ang mga lokal na komunidad ay patuloy na nagtutulungan upang magbigay ng suporta sa isa't isa sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng malaking panganib sa kanilang buhay, ang mga rescue at medical team sa Kyiv at Zaporizhia ay patuloy na nagpapakita ng pambihirang kabayanihan. Agad silang rumeresponde sa mga lugar ng pagsabog kahit may banta pa ng kasunod na pag-atake mula sa himpapawid. Ang kanilang dedikasyon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mamamayan na mayroong handang tumulong sa kanila sa oras ng pinakamadilim na sandali. Ang internasyonal na komunidad, partikular ang mga bansa sa kanluran, ay muling nagpahayag ng kanilang matatag na suporta sa Ukraine matapos ang marahas na pag-ataking ito. Kinondena nila ang patuloy na pag-target ng Russia sa mga sibilyang lugar at nangakong magpapadala pa ng karagdagang tulong militar at pinansyal upang matulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng Moscow. Sa panig ng pamahalaan ng Ukraine, muling nanawagan si Pangulong Volodymyr Zelensky sa mga pandaigdigang pinuno na bilisan ang pagpapadala ng mga makabagong air defense system upang maprotektahan ang bansa. Ayon sa kanya, ang bawat araw ng pagkaantala ay nangangahulugan ng pagkawala ng buhay ng mga sibilyan at pagkawasak ng mga ari-arian na maaari sanang naiwasan kung sapat ang kanilang kagamitan sa pagtatanggol. Sinusuri din ng mga analista ang paggamit ng Russia ng mga guided bomb na mas mahirap harangin kumpara sa mga tradisyonal na missile sa mga nakalipas na sagupaan. Ang mga bombang ito ay may kakayahang baguhin ang direksyon habang nasa ere, na maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng pagkawasak sa mga target na lugar. Ipinapakita nito ang patuloy na pagbabago at modernisasyon ng mga pamamaraang ginagamit sa digmaan. Sa ngayon, nananatiling alerto ang buong bansa habang unti-unting nililinis ang mga labi ng pagsabog sa Kyiv at Zaporizhia upang maibalik ang normal na daloy ng buhay. Ang determinasyon ng mga Ukrainyano na bumangon mula sa bawat pag-atake ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Bagaman sugatan at pagod, patuloy silang lumalaban para sa kanilang kalayaan at soberanya laban sa dayuhang mananakop. Narito ang pinakahuling balita mula sa gitnang silangan. Nahaharap ngayon sa isang malaking hamong diplomatiko at pang-ekonomiya si US President Donald Trump matapos magtakda ang Iran ng 6 na mahigpit na kondisyon para muling buksan ang estratehikong Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ng Tehran ay nagpapakita ng kanilang kumpiyansa sa kanilang estratehikong posisyon na naglalagay sa Administrasyong Trump sa isang suliranin kung paano wawakasan ang lumalalang tensyon ng hindi nagmumukhang natatalo. Sa kanilang opisyal na pahayag, inilatag ng Iran ang 6 na pangunahing kahilingan sa Estados Unidos. Kabilang dito ang pagtigil sa lahat ng banta, pagwawakas sa mga operasyong militar laban sa Iran at sa mga kakampi nito sa rehiyon, at ang pag-aalis ng pagharang sa karagatan. Bukod dito, hinihiling din ng Tehran ang kompensasyon sa mga pinsala, pagbawi sa mga parusang pang-ekonomiya at ang agarang pagpapalaya sa kanilang mga nakapirming ari-arian at pondo sa buong mundo. Binigyang diin ni Mohammad Bagher Zolgador ang kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran na hindi kailanman aatras ang kanilang bansa sa mga naitakdang kondisyon. Ayon sa kanya, maging sa gitna ng digmaan o sa hapag ng negosasyon, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi binabago ng Estados Unidos ang agresibong pag-uugali nito sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kawalan ng takot ng Tehran sa banta ng Amerika. Ayon kay Esfandiar Batmanghelidj, ang tagapagtatag ng Bors Bazaar Foundation na nakabase sa London, ang lalim ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ang pangunahing dahilan ng matigas na paninindigan ng Tehran. Nais ng Iran na matiyak muna ang tulong pinansyal para sa muling pagtatayo ng kanilang bansa bago gumawa ng anumang kompromiso kaugnay ng kontrol sa naturang estratehikong daanan ng mga barko.
Ipinahayag pa ni Batmang Helij na labis ang pangamba ng mga opisyal ng Iran na kapag binuksan agad ang Strait of Hormuz, maaaring talikuran lamang sila ni Pangulong Donald Trump nang walang tunay na solusyon sa hidwaan. Kaya naman ginagamit ng Iran ang kontrol sa estratehikong daanang ito bilang isang mabisang kasangkapan upang puwersahin si Trump na tuparin ang lahat ng mga nakaraang kasunduan at pangako ng Washington. Sa pagsusuri ni Alexander Ward mula sa Wall Street Journal, ang matigas na posisyong ito ng Iran ay nagpapakita na unti-unti nang nauubos ang mga pagpipilian ni Trump upang makalabas sa sigalot. Dagdag pa niya, ang kamakailang pagkaantala sa mga negosasyon ay malinaw na patunay na handa ang Tehran para sa isang matagalang digmaan na uubos sa mga mapagkukunan at pasensya ng militar at pamahalaan ng Estados Unidos. Sumang-ayon din dito si Mona Yakubian, ang direktor ng Middle East Program sa Center for Strategic and International Studies sa Washington. Ayon sa kanya, ang mga sukdulang kahilingan ng Iran para sa pagbubukas ng Strait of Hormuz ay nagiging isang malaking balakid para kay Pangulong Trump na makahanap ng isang maayos at marangal na paraan upang iurong ang puwersa ng Amerika mula sa kaguluhan. Mula noong Abril, palaging nagbibigay ng ultimatum ang White House na hindi nito hahayaang magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Subalit dahil sa kawalan ng pag-unlad sa mga pag-uusap, napilitan ng Estados Unidos sa mga nakalipas na linggo na isantabi muna ang isyong nuklear. Sa halip, itinuon ng Washington ang buong pansin nito sa kung paano muling mapapadaan ng ligtas ang mga barko sa Strait of Hormuz upang maiwasan ang krisis. Ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz gamit ang kanilang mga makabagong missile at drone o UAV ay naging isang napakalakas na sandata. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa pandaigdigang kalakalan at nagpagalaw sa presyo ng langis sa buong mundo. Ang estratehikong daanang ito ay itinuturing na ugat ng supply ng enerhiya para sa maraming bansa, kabilang ang mga industrialisadong bansa. Bagaman paulit-ulit na ipinagmamalaki ni Trump sa mga nakaraang linggo na ligtas at bukas na ang daanan, pinasisinungalingan ito ng mga aksyon ng Iran. Sa tuwing maglalabas ng ganitong pahayag ang White House, agad na nagpapakawala ng mga missile o drone ang Iran laban sa mga barkong pangkargamento. Ito ay nagreresulta sa muling pagpapatigil sa biyahe ng mga barko at nagpapakita na ang Iran pa rin ang may hawak ng kontrol sa sitwasyon. Ang sitwasyong ito ay naglalagay kay Trump sa matinding pampulitikang panggigipit sa loob ng Amerika. Sa nalalapit na halalan sa kalagitnaan ng termino sa loob ng 3 buwan at sa pananatiling mataas ng presyo ng gasolina kumpara bago magsimula ang digmaan noong Pebrero, desperado ang administrasyong Trump na magdeklara ng tagumpay. Subalit ang mga kondisyon ng Iran ay nagsisilbing malaking pader na humaharang sa ambisyong ito. Ayon kay Gregory Brew, isang eksperto sa Iran mula sa Eurasia Group sa New York, batid ng Tehran na nais ng kumalas ni Trump sa gulo at tanging ang pagbubukas lamang ng Strait of Hormuz ang pangunahing layunin nito. Dahil dito, sinasadya ng Iran na magpatupad ng napakahihigpit na kondisyon upang lalo pang pigain ang pamahalaang Amerikano at makakuha ng pinakamataas na konsesyon bago sila pumayag sa anumang kasunduan. Isa pang malaking hamon para sa Washington ay ang usaping pinansyal. Hinihiling ng Iran ang bilyon-bilyong dolyar bilang bayad pinsala sa digmaan kasama ang pagpapalaya sa kanilang mga pondong nakapirmi sa iba't ibang bansa. Para sa mga Amerikano, ang pagbibigay ng ganitong kalaking halaga sa isang kalaban ay mahirap tanggapin, lalo na't sangkot dito ang pondo ng pamahalaan na nagmumula sa buwis ng mamamayan. Kahit na mariing nanindigan si Pangulong Trump na hindi gagamit ang White House ng kahit isang sentimo mula sa buwis ng mga Amerikano para ibayad sa Iran, sinasabi ng mga analista na imposibleng magkaroon ng kasunduan kung hindi magpapakita ng kompromiso ang Estados Unidos. Ang matigas na posisyon ng magkabilang panig ay nagpapanatili sa tensyon sa isang mapanganib na antas na maaaring sumiklab anumang oras. Mayroon ding mainit na debate kung dapat bang bigyan ng Estados Unidos ang Iran ng espesyal na pahintulot na magbenta ng langis sa malayang merkado. Bagaman pinayagan ito ng Estados Unidos noong nakaraang Hunyo bilang bahagi ng pansamantalang kasunduan, mabilis din itong nawala ng bisa matapos salakayin ng Iran ang mga barkong pangkargamento sa Golpo. Dahil dito, muling ibinalik ng Washington ang lahat ng mabibigat na parusang pang-ekonomiya. Sa kabila ng mga hamong ito, nagpahayag si US Vice President J.D. Vance na nakatutok ang kanilang administrasyon sa pagbuo ng isang alternatibo at mas ligtas na ruta ng kalakalan sa karagatan upang matiyak ang kaligtasan ng mga barko sa paligid ng Strait of Hormuz.
Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto sa militar na mahirap tapatan ang kahalagahan ng natural na daanang ito na kasalukuyang binabantayan ng puwersa ng Iran. Sa panig naman ng Iran, walang senyales ng paglambot ang kanilang pamahalaan. Sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na walang puwang para sa muling pakikipagnegosasyon sa Amerika hanggat hindi itinutuwid ng Washington ang mga paglabag nito sa mga nakaraang kasunduan at binabayaran ang mga pinsalang idinulot sa kanilang bansa. Ito ay nagpapakita ng nagkakaisang tinig ng mga opisyal sa Tehran. Ayon kay dating US Defense Secretary Mark Esper, ang 6 na kondisyong inilatag ng Iran ay malinaw na katibayan ng lumalagong kumpiyansa ng kanilang pamunuan. Sa kanilang palagay, hawak nila ang mas malakas na baraha sa matagalang labanang ito dahil sa kontrol sa Strait of Hormuz. Dagdag pa niya, hindi natatakot ang Iran sa mga banta ng militar ng Estados Unidos at sa halip ay gumagawa ng mga kalkuladong hakbang. Sinuportahan din ito ni dating NATO Commander James Stavridis na nagsabing ang kumpiyansa ng Iran ay magiging isang malaking sakit sa ulo para kay Pangulong Trump. Ang mga bagong kahilingang ito ay nagpapakita na ang mga radikal at matitigas na paksyon ang may hawak ng kapangyarihan sa Tehran ngayon. Dahil dito, napakababa ng tsansa na magkaroon ng diplomatikong solusyon o kasunduan sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng lahat, sa isang panayam sa Axios, ipinakita ni Trump ang kanyang kalmado at kalkuladong reaksyon. Sinabi niya na tinitingnan niya ang sitwasyon na parang isang laro ng chess at mas pipiliin niyang gamitin ang matinding panggigipit sa ekonomiya kaysa sa karagdagang aksyong militar upang pasukuin ang Iran.